Yo, yo, yo guys, check. Kamusta mga idol? So ayan, kwentuhan tayo ngayong gabi mga lods. Grabe ang mga news natin ngayon. No? As usual, mga idol, interesting at malulupit ang mga balita natin. Okay? So ayan, mag-update tayo ngayon. Pero bago ang lahat mga lods, alam nyo na, palike ng ating video. Okay, like lang tayo dyan. Tadtarin nyo na ng like yan. At syempre sa mga gusto ng ganitong content, everyday update news, global and crypto news natin, subscribe na kayo sa ating channel. Okay? Sa mga wala pang crypto exchange dyan, dyan yung link natin sa baba ng description. Sa video, no? Check nyo yan. Kung nagtitrade kayo, nagbubudega kayo, o kung ano man, check nyo yung mga link dyan sa baba ng description sa baba ng video natin. Okay guys? Let's go, no? Kwentuhan tayo dito mga lodi. Unahin na natin to, napaka-interesting. Sino nakapanood ng ano sa inyo mga lodi? Salt. Yung action movie na Salt, si mabida ron? Si Angelina Jolie. Ayan, si Angelina Jolie, no? So, ito. Sabi dito, mga idol, no? Na Polish Prime Minister Donald Tusk claims Jeffrey E. was a Russian spy. Ayan yung sinabi niya, mga idol, no? Naalala ko tuloy yung movie na yun. Mga lods, ang pinakamalapit na nagawa ng sa movie lang na yun ng Russian spy yung maging isa sa mga security ng presidente ng US yung Russian spy, no? Ayun yung pinaka ano doon, pinaka naging matindi niyang success. No, yung si ano yun si Sabertooth yung gumanap noon tama ba? Basta yun, parang si Sabertooth sa sa Wolverine, yung kapatid niya na gumanap. So ayun. So ngayon sinasabi dito mga lodi, hindi rin naman malayong mangyari to, mga idol, kasi hawak niya na yung sikreto ng mga ng mga malalaking tao o mga big boys ng USA. Mga idol, no, nasa kanya. At pwede rin sinasabi, no, na hindi talaga siya patay. Pwedeng pinalabas lang 'yon, no? At pagiging leverage ng Russia yung mga sikretong pwedeng ibulgar ni JE, no? Kaya lang di sila obra kay Trump Di sila obra kasi halos lahat ata ng mga demonyo doon na nagpunta puro Democrats. So ang mangyayari, hindi pa obra ngayon sa ngayon yung plano nila. No? Kasi syempre pag binenta nila yung kay Trump, edi labas nyo. Makakalaban ko lahat yan Di ba? So, mas maganda na na pag iba na siguro, pag Democrats na yung namumuno, hindi na Republican. Pwedeng maging leverage yun, mga idol, di ba? So, grabe yun. Alam nyo kagabi bago ako matulog, pinanood ko yung Gangs of New York. Ewan ko kung ba't ko pinanood yun. Luma na yun Ito, 2002. Pero nakita ko lang sa Netflix, tas ang ganda kasi ng trailer niya, tas si Leonardo DiCaprio yung bida. So, pinanood ko to. So, eto si Bill Canning. Ayan yung gumanap. Si The Butcher. Democrat siya. Mga idol, no? Democrat. So, kumbaga, malupit na Democrats to, mga lodi. Kumbaga, ano siya? Devoted, no? Parang ayun yung pagkakaintindi ko. Kasi yung New York nun, parang ano pa lang kakatapos pa lang ng World War nito, mga lodi. So, medyo magulo pa dyan. At medyo may politics din na nangyayari. Kaya naalala ko tuloy ito. So ngayon, kung totoo man na si JE ay isang Russian spy, kung ano man yung na-accomplish ni JE, hindi pa pwedeng ipalag ngayon o ilaban kay Trump, mga idol, no? Hindi nila pwedeng ilaban kasi yung mga sikreto nila na pwedeng ibulgar, puro nasa kalaban ni Trump ata. Mga idol. So, wala pa rin kwenta. Mga idol. No? Pero once na, siguro pag natalo na si Trump, bumaba na siya sa pwesto, tapos Democrats na yung umupo, may pang leverage na yung Russia. If ever lang na totoo to, di umano, hindi ko sinasabi totoo to. Tsaka kung naalala nyo nga yung movie na si Salt, di ba? Salt. So, yun, grabe rin yun, mga lodi. Panoorin nyo, malapit din yun. So, ayan. At kung gusto nyo mapanood, tama yung nag-comment dito kanina sa YouTube natin Panoorin nyo to, mga idol. Asan yung history ko? Ito. Kaka-upload lang.
Ayan, oh. Kaka-upload lang mga idol kay Asmon Gold TV. Ayan. May nag-comment kasi sa atin. Sabi niya, saan yun? Nakakakilabot yung JE Files. Pinanood ko yung video kay Asmon Gold. So, ito yun. No, hindi ko na tinapos, hindi ko kaya. So, hindi ko pa napapanood. Kasi actually, 23 minutes, kakabasa ko lang ng comment na to. Saka ko lang chinik ngayon si Asmon. Chinik-check ko. Kumbaga, forward ko lang yung yung ganyan, no. Ganyan ko lang. So, meron talaga mga malulupit na video rito. So, kung interested kayo sa mga pwedeng mapanood dito kay Asmon Gold o yung mga comment niya. Kasi nagko-comment lang din to mga idol eh. So, panoorin niyo yan, okay? So, wag ganun tayo. Lipat na tayo ng topic. Nako, eto na. Pinakamayamang tao na mga Lodi. Wala pang trilyonaryo eh, no? Iniisip ko ang pwede maging trilyonaryo si Elon agad eh. Pero mabilis lang 'yan. Kumbaga, magiging trilyonaryo siya, 'di ba? Meron na rin agad mga susunod sa kanya. Ang sa tingin ko susunod sa kanya yung mga nag-invest sa crypto. Sa tingin ko lang mga lods, no, pwedeng si Sisi. Yan, pwedeng sumunod diyan na maging trilyonaryo sa kanya. Tapos dito sa US lang hindi ko alam sa China o kung saan man eh. Sa US yan, siya, si Sisi, sino pa ba? Yung Nvidia pwede rin eh. Kaya lang company kasi yun eh. Maganda yung tao lang talaga eh. Si Sisi, si sayang si SBF eh, no? Nakulong kasi. Ayun lang dalawa naisip ko eh. Si Sisi, kasi magulang si Sisi, mga idol, mukhang pangarap niya rin talaga maging trilyonaryo eh. Si Trump, medyo malayo pa sa kanya si Trump. Si Mark Zuckerberg, medyo malayo pa. Depende na lang siguro kung kung nag-invest siya sa crypto, hindi natin alam. Pag nag-bull run, malamang marami magiging trilyonaryo. Mga idol. No, marami yan, marami. So, ayan, grabe, no? Imagine 850 billion net worth dollars to, 850 billion mga Lodi, no? So 150 billion na lang, trilyonaryo na siya. Utangin niya na lang yun. Tapos speaking of Elon Musk, mga idol, no? Speaking, an hour ago, 20 hours ago to, kagabi, Elon Musk said yes to Doge on the moon and even mentioned maybe next year. So hindi ko nabasa ko na to kahapon, kaya hindi ko lang kung nabalita ko na. Before, news like that would have pumped the price fast. This time, the chart didn't move at all. Tama. Naalala niyo yun mga Lods? Once na magparamdam lang si Elon Musk, mga idol, na kunyari, nagpalit siya ng profile picture ng Dogecoin, lumipad yung Doge. Yung mismong coin. 'Di ba? Banggitin niya yung Dogecoin, lilipad yung coins. Ngayon, mga Lodi, sinabi niya na mismo, no, na Doge on the moon. Pero ngayon walang kilos yung Doge. Walang napala. Di ba? That doesn't mean the news is bad or Citi don't trust Elon. No? Many investors are already holding big amounts. Tama yan, mga Lodi. And the big players are already in. The reason is in a bear market. Naku, nasa bear market na daw tayo. When no new money comes in, even good news can push the price up. Okay, tama yan. It hurts to see, but it actually makes sense. O, 'di ba? Kahit na sobrang ganda ng news, mga idol, pero kung wala na talaga naipit na lahat sa loob. Wala nang bagong perang pumapasok. So, hindi talaga mag-up yung market, no? Kung dati, talaga siya, onting post lang ni Elon Musk, binabago niya yung sitwasyon ng market, di ba? Grabe. So, ngayon, ibang-iba na. Ganyan nga natin yung Doge, yung gaano kababa yung Doge ngayon. Nakabili ako alam ko dati, nung umano ako, pumasok ako ng crypto, nasa 4 pesos to. Ay, 2 ba o 4? Mga ganun, no? Ayan, no? Ngayon, sa 6 pesos, sobrang baba, no? 2021. O yan, mga 2 nga. O 4. Diyan naglalaro yan mga Lods Tapos na ko to, na nakasama ako dito sa noong 2024 Paglipad niyan, kasama rin yung ship diyan, lumipad Ayan biglang naging 26 Di ba? Tapos ngayon babalik na naman So medyo hirap ngayon ang Doge mga idol.
Oh, ang pinaka all-time high niya is 34 pesos. So hindi na siya naapektuhan ng mga salita ni Elon. Ako, nakakalungkot 'yun. Isa pa naman sa reason kung ba't ko binili si Doge dahil buhay pa si Elon at pag once na nagsalita si Elon, naapektuhan yung yung tawag dito, price ng Doge, di ba? Ngayon wala na. Nako, patay tayo diyan, Elon. Mahina na yung pwersa mo. Bilhin mo na, bawasan mo na yung 850 billion mo. No, bilhin mo yung Doge tapos i-burn mo. I-burn mo. Para para matuwa yung mga holders. Oh, punta tayo dito. Nako, ito pa mga idol, no, yung odds, no, na alam nyo ba na ngayong 2026 mga idol, so next ngayon may mid-election, no? Midterm, no? Sa US. Odds of Democrats winning the 2026 midterm surged to 83%, no, sa Congress. So, ang issue pa dito mga idol, syempre mga Democrats yan eh. So, lamang ng 83% yung na mananalo yung mga Democrats at 18% lang sa Republican. Alam nyo kung tutuusin, tayo kasi, mga crypto guys, gusto natin si Trump eh. Dahil sa ginagawa niya sa crypto. Pero yung US mismo, maraming galit kay Trump mga idol. Kung papansin niyo yung yung ICE, doon nila sila nagalit eh. Marami kayo mapapanood ng mga celebrity na nagbo-boost ay nag-out ng kanilang mga saloobin tungkol kay Trump, no? Si Hook, si ano yun, sino ba yun? Si Ruffalo. Ay, kalimutan ko yung pangalan apelido lang Si Mark Ruffalo, ayan, si Mark Ruffalo, tapos yung iba pang mga, nag-alam ko nag-ano sila. Nagsasabi sila ng sama ng loob tungkol sa nangyayari ngayon sa US. Kaya malaki ngayon yung chance mga idol na maraming galit, no, sa mga Republican ngayon na sumusuporta kay Trump. Ayan, no. Mark Ruffalo is one of the few Hollywood actors who supports Palestine. Ay, hindi, December 25. Ano ba ito? Yung ngayon lang, latest lang. Ayan, no, imagine, no. Ngayon lang to. Ngayon lang, 1 hour ago, mga idol, oh. Tinanggal siya sa Disney. Patay tayo dyan, gagagawa ni Trump to. Oh, Mark Ruffalo responds to rumors that Disney fired him. Rumor pa lang, mga idol. Oh, dito fired na eh. Basahin natin to. Mark Ruffalo, who plays the role of Hook, criticized America's current situation and problems being experienced. Oh, ayan, mga nagagalit sila. Pati si Dinkeldu, sino ba? Si Tyrion Lannister, yung maliit. Kalimutan ko yung pangalan eh. Basta yun, no? Maraming silang say ngayon. I mean, yung US, yung mga citizen ng US ay galit kay Trump, no? So, syempre, kung Republican siya, ang iboboto ng mga yon is mga Democrats. At merong sinabi si Trump, mga idol, na once na manalo yung Democrat, mga idol, ngayong midterm election, maraming sa kanya, magtawag dito, impeach. Maraming mag-impeach sa kanya, no? Ito, basahin natin to. Kasi sabi dito ni Warlock, what are the knock-on effects if the Democrats win the midterm election? Sabi dito, ayan, if the Democrats gain control of Congress in the 2026 midterm under a Republican presidency, potential effects include increased gridlock, limiting major Republican initiatives like tax cuts or deregulation, no? Yung mga gusto ni Trump, nako, mukhang mapipigilan dito, mga idol. May maraming kontra. Heightened oversight and investigations into the administration. So, iimbestigahan pa yung administrasyon ni Trump. 'Di ba? Shift in policy priorities toward climate,
healthcare, and social spending. Kasi ano ba priority ni Trump ngayon? 'Di ba yung ICE, yung crypto, yung basta iba-iba. So mawawala na tayo mga idol. Kaya nga sana ito nga yung pinagdadasal natin. Sana bago man lang magkaroon ng midterm election, may pasa na yung Clarity Act. Mga idol, wag nyo nang kontrahin. Kasi pag yan hindi na pasa, wala nang pag-asa. Baka yung inireklamo nila ngayon na pangit dun sa batas, hindi lang yun yung maging pangit. Baguhin na lahat yun at mas pumabor na sa kanila. So, I don't know ayun yung tingin ko dyan. Market volatility from policy uncertainty. Ayan na nga mga idol, no? Per analysis from Brookings and Morgan Stanley. Possible delays or blocks to agendas like Project 2025 extension. Outcomes depend on margins and bipartisanship. Oh, ayan mga idol, no? Ako, sana lang may pasa na yung Clarity Act bago magkaroon ng midterm. Kasi baka hindi pa maipasa yan. Wala na pagka ganun. Sayang yung pinaglaban mga idol. Pero sa akin, okay lang. Kaya ko lang naman gusto yun para sa buong crypto market eh. Pero kung XRP lang ang tatanungin, hindi naman na kailangan ng XRP yun eh. Kasi tinalo na nila yung SEC, napatunayan na nila sila na regulated sila mga idol. Pero syempre meron din ako maraming hawak na coin. Syempre gusto ko rin na lumipad yun mga idol. At magkaroon tayo ng clarity. Ano ba yung sinabing clarity mga idol? Meron na tayong rules na susundin pagdating sa crypto. 'Di ba? Kasi kung ganito, sabi nga nila parang wild west pa rin tayo pag gaganyan. Wala tayong sinusundang batas. Marami pa ring mangyayari diyan na manipulation, control. 'Di ba? So, kapag meron na tayong clarity, meron na tayong susundin. Doon na lang tayo mag-a-adjust kung ano man yung mga pwedeng gawin. 'Di ba? Maganda may pasa na, kaya lang maraming kumukontra. So, bahala sila sa buhay nila. Kung ako nararamdaman ko to, siguro mas nararamdaman din to ng mga crypto na mga OG o yung mga mismong developers. 'Di ba? Naiisip din nila yan, kailangan mapasa na natin to, boy. Yeah, pag nagkataon na manalo yung mga Democrats dyan, yari na naman tayo, baka mawala pa yung batas na ang tagal natin pinaghirapan na may pasa. Di ba? Ano sa palagay nyo mga idol? Oh, nakakalungkot yan. Ads. Dako, bukod dito sa ads na to, na 83% Democratic Party yung magwawagi, meron din naman dito mga idol na odds of Bitcoin hitting 90K in February drop to 14% of poly market. So, ngayong February, hindi pa nila gusto o hindi pa nila inaasahan na babalik sa 90K ang Bitcoin. No? Kasi bumaba ng 14% eh, mga idol eh. Imagine, nandito tayo sa 77 ngayon, di ba? Tama ba? Ay, ito pala. 76. Nasa 76 tayo ngayon, 'di ba? So nandito tayo banda. So yung 90 banda dito pa. So ang ini-expect nila wala. Hindi tayo babalik diyan ngayong month. So baka maglaro lang tayo dito. Naunda. Ang nakaka-boring kasi mga idol, yung kung gagawin nila yung month of February and March na boring pace. Alam niyo yun, yung walang galaw. Ganun lang, ganto lang. Ayan, mga scalper lang matutuwa dito. Kami mga scalper lang oy, kanina nagwagi tayo ng 50 50 plus pa. Ayan, dito naglaro tayo. Saan ba yun? Dito ba yun? Dito tayo. Nag-short ulit ako eh. Kumbaga lang ako eh, pag kumikita tayo mga 15, enough na, oy, tama na yan. Oy, 20, tama na yan. So, nadadagdagan tayo mga idol, no? So, ito, mag-short na naman ako dito pag umabot yan dito sa banda na yan. Okay? So, lumalaki na ang kakinabuhi natin, mga idol. So, sabi dito, malabo ang 90K ngayong buwan sa poly market. So, maano pa naman, wala pa tayong isang linggo. So, pwede pang tumaas tong chance na to, mga idol, no? Pwedeng sa kalahati ng February, tumaas na yung chance na umabot tayo sa 90K. Pwedeng umabot na ng 50%, o sabihin na natin 60%, di ba? Maaga pa naman eh. Okay, malungkot. Okay, mga idol. Ito na. Kung yung iba, mga idol, nalulungkot, nasi-shake out, walang pambili, nagbebenta.
yung mga big institution bumibili. Cathie Wood is buying the dip. Yung ARK Invest just bought another 11.51 million in crypto shares. Saan siya bumili? Dito siya bumili. 3 million sa Bitmine, sa Bullish 3.4, sa Circle 2.4, Black Ink 1.7 at sa Coinbase 630k dollars, no? So umabot siya ng 11.51. Bumibili sila. Sino pa ba? BlackRock din. BlackRock buys the dip as Bitcoin ETF outflows deepen. Sabi dito, BTC ETF posted 272 million net outflows on February with BlackRock's IBITs seeing loan inflows na 60 million lang. Grabe, no? From 272 million na outflow, bumalik lang 60 million. The rest of the peer funds and competitor issuers continued selling 7-day average outflow pushes to 171 million. So, pero bumibili sila ngayon, mga idol, no? ARK Invest, BlackRock. So, hindi sila na bahala sila dyan, mga idol, no? Kasi minsan, ngayon, bibili, tas bukas, magbebenta. Yan, hindi natin alam kung anong diskarte na itong mga to. Nalilito rin ata sila eh. Ito totoo to, mga idol, no? US Congressman Patrick McHenry, congressman to, mga lods, no? On the delay on the crypto market structure bill. Ang masasabi niya dyan, kaya nadidelay, the banks are fearful of new technology, mga lods, no? Ganun talaga yun, mga idol. Former na pala to, former US Congressman. So, takot sila ngayon sa innovation, mga lods, no? Kaya nga sana may pasa na eh. Paulit-ulit na lang tayo na sana may pasa na. Actually, alam niyo si Vincent Scott, nung una pa lang sinasabi niya na yun eh. Hindi tayo pwede magkaroon ng adoption kung wala tayong regulation. Hindi kayo i-adapt kung wala namang rules. Di ba? Ba't ko i-adapt yan? Mamaya may scam pa ako dyan, may ano pa ako dyan eh. Buti kung may batas dyan, pwede akong mag-invest ako, depende sa batas dyan. Kung babasahin ko muna kung okay ba o hindi. Diba? Ganun yun eh, mga idol eh. Ba't kung malaking institution ka, ba't ako mag-invest sa Shiba Inu? Ba't ako mag-invest sa Dogecoin? Kung di ko naman alam yung batas dyan, paano kung sa biglang nawala yung mga yan, anong gagawin ko ngayon? Paano yung mga client ko? O, diba? Ganun, kailangan meron tayong rules, mga idol, no? Kaya, ayun, sana maipasa na yan. Kasi pinipilit lang yun sa yielding ng stablecoin. Diba? Di ba? Kumbaga, para sa akin, pwede nilang idagdag na lang yung susunod eh. Tignan muna na, maklear muna natin. Halimbawa ko nga yung kalsada, di ba? Kasi kung pupunta ka sa isang lugar, punta ka ng SM, wala namang kalsada, kanya-kanya kayong lakad kung saan kayo pupunta. Pero kung gagawa kayo ng isang kalsada, kumbaga ito yung clarity ito, gagawa tayong kalsada. Ito yung, anuhin natin, patagin natin at gawa natin ng kunyari 3 lane o 2 lane, 4 lane. Dito tayo dadaan. O 2 lane lang, kahit 2 lane lang muna. Basta magkaroon tayo ng batas na dito ang daanan. 'Di ba? Tapos, habang tumatagal, kunyari may batas na 'yon, pwede mo na siyang dagdagan, 'di ba? O sige, patag na natin. O sige, gawin na nating 4 lanes. Kumbaga doon ka muna magi-start sa sa pundasyon, 'di ba? Kaya lang kasi agad sabi nga nila, wala namang perfect na batas. Kasi ang gumagawa niyan tao, wala namang taong perpekto. 'Di ba? Lahat 'yan may flaws, lahat 'yan may loophole. Pero mas maganda pa rin na merong clarity kasi clarity beats chaos. Panis. Ayun 'yan mga lods eh. 'Di ba? So dapat meron na. Ayan. O ito. Nilinaw lang dito mga lods, no? Na kung basahin ko muna, I can now openly say that the famous XRP FUD, yung mga nagkakalat ng FUD sa XRP accounts that were spreading, the Ripple dumps XRP. Yun nagsasabi na kumbaga wala namang pakialam yung Ripple sa XRP eh. Meron silang RLUSD. Ayun, di ba yung sabi? Narrative were funded by the JE Extended Elite Cabal. Okay? Every chain founder, include Ethereum, ADA, Sol, BNB, and others, were dumping for their own profits while Ripple
was acquiring companies and building infrastructure. O, di ba? Tama 'yun mga lodi, yung mga founder ng Ethereum, Cardano, Solana, BNB, 'di ba? Maano sila eh. Kumbaga, nagpa-profit sila eh. Ripple hindi, mga lods. Kung titingnan niyo yung ina-acquire nila, yung Treasury, yung ano pa ba 'yun? Yung Rails. Marami silang ina-acquire, 'di ba? Kung kayo nagpa-profit, kami hindi, nag-acquire kami ng companies. Ganun yung ginagawa, yung mga companies and building infrastructure. So, solid talaga yung Ripple, mga idol. Why was only Ripple targeted? The JE files expose everyone. Alam nyo, natatandaan nyo yung nakakapagtaka na ang una, ang kalaban lang ng mga XRP Army, yung mga Maxi, di ba? Isiraan nila yung XRP Army, ganito ganyan. Tapos biglang nagkaroon ng chain link. Tapos nagkaroon ng, alam ko maraming community, yung sunod-sunod, na biglang nagagalit sa XRP Army nang di natin alam kung ano yung bakit. Di natin alam kung bakit sila nagagalit, di ba? Biglaan lang sila. Ako nga, lagi kong sinasabi, hindi naman kailangan mag-away dahil lahat naman tayo nasa crypto space. So, dapat lahat ng mga community nagtutulungan. Kung coins mo yan, okay yan. Kung coins ko to, goods din to. Kami kanya-kanya tayong research eh. Di ba? Hindi mo naman kailangan na dahil wala ka nung coins na yon eh, sisiraan mo na yung coins na yon. Di ba? Parang naging religion na eh, no? Galang mo yung religion ko, ganyan lang. Galangan lang. O, di ba? So, yun, grabe, oh. Kwentuhan lang tayo, mga idol, ha. So, punta ngayon tayo sa mga comment nyo. Actually, mga loads, maaga pa kasi meron lang akong lakad ngayon. Aalis ako. So, hapon ko to ni-record, pero mapapanood nyo to gabi. Ayun, no, tingnan nyo. Ang views pa lang, 600. 3 hours ko pa lang upload. So, magbabasa na tayo. Kaya mas maganda talaga yung mga nauna sa comment eh. Nababasa kapag ganito maaga ako nag-upload. Pero grabe, ang dami nyo na nag-comment ha. Kaya pala kanina may mga bot na naman dito. Kapag may bot kayo nakita, huwag nyo nang komentan yun. Huwag na kayo mag-engage doon. Binubura ko din yun eh, pagka ganun. Kasi nakaka-shadow ban yun, mga loads. Alam niyo yung shadow ban? Yung iilalim ka mismo ni YouTube kasi madidetect niya na gumagamit ka ng bot. Hindi ko naman alam na may mga bot na ganyan. Hindi ko naman bot yan. Binubura ko nga pag may may nagbobot eh. Nagpo-promote ng mga kung ano-anong coins. Punta tayo dito kay Elbert Tigwaton. Elbert Ligwaton. Ubus na naman ako, ayaw ko na mag-trade. Huwag na kayo mag-trade muna. Kung hindi naman talaga mga profitable sa inyo, mga loads, wag na muna. Mas maganda ngayon magbudega dahil pabagsak yung market, mga idol, like kong sinasabi. Di ba? Ayan, Pengway Coin, shoutout sa iyo. Si Disley, si Paul Bilan, nakakakilabot. Ito na, binasa ko to kanina, no? Ayan. Pyrocus, idol, na miss ko na si Baby Camel. Bukas, titignan natin, kung malalabas natin si Camel. Dahil meron nga ako nakitang Camel na tawag dito. Luto na, tapos biglang tumakbo. Sinave ko yung video na yun. Sabi ko, kapag yung market naka-recover, ipi-play ko tong Camel na tumakas na to. Luto na, tumakas eh. Ayan. Si Romeo, Liyag, ayan, good afternoon sa'yo, idol, from Dubai. Ano ba FB account mo? Nako, hindi na kasi ako nag-a-add ng friend sa FB kasi napupuno. Pero pwede kayo mag-follow, no? Follow na lang kayo, mga lodi. Siguro makikita niyo yung mga naka-public na post ko. Ito ako si Carrot. Ayan, no? Ayan, no? Natawa lang ako dito. Kasi sabi ang caption ko kasi dito, akala ko naman kung sino, si Makmak lang pala, sabi ko. Ba't ko kinaption yun? Kasi alam niyo pangalan niya, Makmak lang. Si Makmak lang. Kaya sabi ko, akala ko sino, si Makmak lang pala.
Ito yung iyak ko nung nakaraan. No? Huwag na tayo pumunta sa post ko. Basta, ayan. Ayan, sige. Follow nyo na lang yan, mga lods. Kasi hindi ako nag-add eh. Kasi napupuno yung aking ano. Hindi naman ako nag-ano dito. Hindi ako nag-tawag doon. Yung nag-professional. Pag nag-professional kayo may check, siguro madami yung friends mo na pwede. Pero kapag onti lang, hindi ka naman professional, onti lang yung friend mo. So, follow nyo na lang yun. Nagpo-post naman ako ng ano ng pinapublic ko minsan eh. Nakita nyo ako doon, di man ako pogi. Isa akong tabachoy na negro. Okay? Pero nagda-diet na ako ngayon. No rice tayo. Na, para bumalik yung aling ano natin. Hindi ka na matabat pangit. Pangit ka na lang. Ayan, si Romeo. Si Arnel Sapitanan. Yes, boss. Sa loob ng Treasure Suit may merong staking pero Ethereum lang. Oo nga, walang XRP. Ethereum, Cardano, tsaka Solana yung nabasa ko kanina. Tama ba? Wala kang Bitcoin eh. Di ba? Si Sat. Bad news pa more para mas makabili ako ng mas mura. O di ba? Mas gusto ni Idol ng bad news eh. Si Sailor, isa sa unang investor ng BTC. Baka kasama siya ni JF. Hindi siya isa sa una. Idol, no? Dati nga ayaw niya sa Bitcoin eh. Alam mo ba 'yon? Alam ko talagang sumeryoso lang siya ng bili ng Bitcoin 2020. Nauna lang siya ng ilang taon sa akin. Panis. Isang taon ba? Oo, yung MicroStrategy. Kasi nung mga unang post niya, ayaw niya sa Bitcoin. Nung nag-bear market nung 2020, 'di ba? Nung pandemic, doon siya alam ko doon eh. 2019 o 2020, doon siya nagseryosong bumili ng Bitcoin. I don't know kung may Bitcoin na siya dati, pero yung talagang naging Bitcoin maxi siya 2019, pandemic hanggang 2020, doon siya bili ng bili. Na si Mosu Nilingo, shoutout sa iyo, idol. Si Edwin, mas okay po maglagay sa yielding nang kaya mo lang po mawala. Subok lang po ba? Oh, pwede nga eh, no? Si RG Calamity, mukhang ayos mag-crypto ulit. Extreme fear means bodega in almost 1 year. 5K naging 30K. Dollars ba yan, idol? Patience and perseverance lang. And wag maging greedy. Nung nag-bear months na ayun, napaborakay ko mag-ina ko. Uy, congrats sa'yo, idol. Sana same ulit this year mangyari sa crypto. Pero sa Bali, Indonesia naman kami, mas mura pa. Uy, sarap naman yan, idol. Siguro dollars to, idol. Kasi yung 33K na pesos, medyo mababa yan sa Boracay, mga lods. No, ayan. Si Janso. Super cycle na ba? Back to 70K BTC load. So nga eh. Boss, predict ko sa XRP by end of 2026, 0.5. Pwede. Pwede yan para makabili tayo na madami. Sabi nga nila, mga Lodi, kung alam mo kung ano yung, dapat nga ngayon na siya mag 0.5 eh. Kung alam mo yung ginagawa, kayang gawin at roadmap ng XRP, mas gugustuhin mong hindi siya tumaas. Mas gugustuhin mong bumili sa kanya ng mababang presyo. Ganun. 'Di ba? Mikey De La Cruz, Ron at Ada, opinion mo lang, boss Jeblo. Yung Ron, for me, wala kasi ngayon masyadong galaw sa Ronin Network, mga idol eh. Yung Ron kasi gaspi yan sa Ronin Network. So kung walang galaw masyado sa Ronin, walang galaw rin masyado yung Ron. 'Di ba? Mas gusto ko pa yung AXS. For me lang sa akin lang 'yun. No, ADA naman. Yung Ron kasi ngayon pala gagawa sila ng B-Ron, yung banded Ron. Ayun yung news natin yung nakaraan eh. Naalala niyo ba 'yon? Kasi nagkaroon sila ng BAXS, yung banded AXS, lumipad yung AXS, 'di ba? So nung binalita natin na si Gihos, meron siyang sinabi na gagawa sila ng banded Ron, baka ganun din yung maging epekto sa Ron. Hindi natin alam Cardano, goods naman yung Cardano. Maganda kasi yung utility ng Cardano. So, maraming magandang coins na katulad ng Cardano, pero goods. Isa sa mga nabanggit ni Trump yan sa tweet niya. So,
Para sa akin goods yan, kaya lang wala ako niyan mga idol. I mean, wala na ako niyan. Dati meron ako niyan eh. Jasperson, shoutout sa iyo idol. Si Arl House. Sos, matagal nang sinabi ng IMF paulit-ulit na hindi gagamitin ng Bitcoin. Galit na si idol. Si Arnel ulit, shoutout sa iyo. Si Just Enough, BTC to 30k na kaya? History repeat itself ba talaga? Ayan, maraming naniniwala na babagsak si Bitcoin ha. Baby Vlogs, ayan, salamat sa iyo idol, shoutout sa iyo. Si Kevin Alipio. Pero kung titignan mo, Jeblo, iba na kasi nasa mainstream na ang crypto unlike before at nai-issue ang Bitcoin sa JE files unlike sa Ripple XRP matibay at may function sa RWA o Real World Asset. Eto na ba ang bagong yugto sa Ripple XRP since nasasangkot sa iskandalo ang Bitcoin? Titscoin, hindi ko na sinina na to eh. Hindi ko na news ng Titscoin eh kasi parang akala ko joke lang 'yun. Ang unang pangalan dapat ng Bitcoin, Titscoin, mga lodi. Alam niyo ba 'yon sa history? Nasa nasa file ng ni JE. 'Di ba? Titscoin pa nga name ng Bitcoin eh. Meron na ako niyan, Flare at Flare, mura pa 'yan. Maganda kasi ang functionality ng Flare. Kaya ayos yan, Flare Jeblo collaboration yan, matibay yan. Mahirap connect Trezor third party wallet kasi baka dyan ka ma-hack. Oo nga eh. Ayun nga yung sinabi ko kanina eh. Sabi ko mahirap talaga yun. Isa pa sa ang bala ko kasi bumili na lang ako ng Flare o magkaroon ako ng swap ko yung mag-swap ako ng Flare sa mismong Trezor. Wala kasi sa Bitget na Flare eh. Wala siya. Bad trip nga eh. Si Edwin, shoutout sa iyo, idol. Si Chico, bouquet and funeral flowers. Uy, grabe si idol. Alam mo, meron din akong mga kilalang may funeral flowers lang pala. Sa akin talaga, funeral service. Shoutout sa AG, kay Mark. Ayan. Si Viral updates. Ano FB ni Boss Robo? Para naman makasabay din ako. Hindi siya FB, sa YouTube siya, idol. Hanapin mo yung kanyang YouTube channel na Stock Tambay. Okay? Tuwing Tuesday, madalas siya nagla-live. At pag may mga event, no? Tulad ng CPI report, FOMC, yan, nagla-live yan si Boss. Ayan, Stock Tambay. Panoorin nyo. Ayan. Kahit na wala siyang live, panoorin niyo yung mga last na live niya. Maraming nagtatanong dyan. Marami kayong matututunan kay Boss Robo, mga lods. Panoorin nyo. Pati yung diskarte niya sa pagtitrade, mapapanood nyo. Kahit na hindi live, yung mga lumang video niya, panoorin nyo. Ako, ni-review ko yun eh. Kung paano siya nagtitrade, like, kumbaga inuulit ko lang yung video. Mas maganda nga kasi, kumbaga advanced na ako, nakikita ko na yung chart, diba? Kunyari, nag-live siya kagabi, hindi ko napanood. Tapos, andito pa lang siya sa part na to kagabi. Ayan, kunyari, andito siya. Halimbawa lang ano ba ngayon? Ayan, 3 o 22. Mga alas 10 to, no? Alas 10, 10:30. So, pag nag-live siya rito, syempre wala pa to, hindi pa napiprint tong ano na to. Ito yung mga kunyari, alas 10 pa lang. So, yung 10, pag ganito, hindi pa napiprint yan. Pero ako nakikita ko na kasi replay ko na pinapanood. Diba? Nagigets nyo ba? So, magugulat kayo kapag parang nahuhulaan ni Boss Robo na talagang pababa yung market. Parang ganun. Sabi ko, galing talaga yun. Pag ganun ako eh. Yung baga alam ko na nangyayari, pero siya syempre, live yung kagabi, hindi niya, ako replay ko siya pinapanood, pero nahulaan niya yung bagsak. Ang galing, mga lodi. Believe ako dun. Yung idol ko yun eh. Basura man. Boss, naka-block na dito Telecon, ang Binance at iba pang exchange website. Saan ba yan, idol? Dito ba yan sa Pilipinas? Si Clabis, yung Bitcoin nag-spaghetti pababa at pababa habang yung XRP spaghetti pataas ng pataas. Hindi naman masyado pataas, idol. Ano lang, sakto lang. Spaghetti papantay. Spaghetti papantay. Si Michael Saylor, pwede mong ikumpara sa batang tundo. Pagdating sa crypto, dinanas niya na yung hirap kayang magpasuko. Hirap na kayang magpasuko ng karamihan. No? Tama ka dyan.
Yan ang ginagawa ng UN, kaya kumakalat yung AI age verification para ma-monitor yung mga tao. Grabe Ripple, kahit yung mga forex trading market, pinapasok na nila. O, di ba? Lahat nga eh. Malupit nga, boy. Gusto nga lang, global nga sila eh. Si Bibo, hindi nga nagpatalo si Elon kay Biden eh. Nung president pa si Biden, sa inyo pa kaya? Tama, King Shang always, shoutout idol. Sino yun? Si Bibo. Si Master Sinbad, sa weekly chart mo tingnan boss, downtrend. Lahat naman idol downtrend sa buong week eh. Dito ka lang tumingin ha, sa bubble natin. Tignan mo pag pindot yung week, boom. Lahat yan, pati sa month oh. Lahat naman talaga tayo downtrend sa week. Ninoy Taduran, shoutout sa'yo. Baka magwagi sila sa pabagsakin sa 60k ang BTC. Position talaga ako kahit wala akong pera, mangungutang ako. Iba chart ni XRP, dami buyer sa baba. Okay. Pero hindi advisable yan, idol yung iutang mo yung i-invest mo sa crypto. Depende na lang kung di masungit yung utangan mo. Si Virgil, sorry. Lilipat na sila sa XRP, idol. Magkakatotoo ang Simpson prediction. Apak-apakan lang ang dollar sa daan sa US. Medyo malabo ata yun, idol, no? Pero siguro, hindi pa ngayong panahon. Hindi pa ngayong lifetime natin siguro. Pero pwedeng mangyari. Di ba yung nangyari nga sa Venezuela? Di ba yung mga pera... Venezuela ba yun? Correct nyo na lang ako mali yung mga... Venezuela ba o... Basta yung yung sobrang bumaba inflation, ginagawa na lang nilang mga bag, yung pera, tinutupi-tupi, ginagawang aeroplano. Wala nang halaga sa kanila mismo. Para mga benchingo na lang sa atin. Lalabas na naman ang camel mo, idol. Bukas ng umaga, pag magbagsak yung market, lalabas to. Si Cerezo, shoutout sa inyo. Si Virgil, ayan. Si Haring Saldang. Skylab, always yan si idol. Si Manuel, shoutout Boss James, sana bumaba pa ng 1.5 ulit. Si XRP para makapagpasok ulit. Nasa na ba ngayon? Nasa 1.6 kanina nasa 1 ito eh. O yan, nasa 1.5 na siya man siya kanina. Magulo to eh. Hindi ko nahirapan ako ngayon sa XRP, hindi ko lang bakit eh. Si J Lead, shoutout sa iyo. Si Parson, si Daily Habit Basic, ayan. Patataga na lang talaga, sabi ni idol. Si Chris Tamayo, shoutout sa iyo. Si Ratsilab, si Santos Jandil at si Benz. Si Benz yung nag-champion sa atin, idol, shoutout sa iyo. So sana ngayong gabi mga idol, medyo nag-enjoy kayo sa kwentuhan natin, sa video natin, kahit medyo may lang ba? Hindi, mahaba rin pala, 42 minutes. Ayan, no, sana enjoy nyo mga idol. Nasiyahan kayo. Bigay niyo yung mga opinion nyo dyan sa comment section sa mga binanggit natin dito, mga lods. At kung papanoorin nyo si Asmon Gold, ayan, no? Kita-kits tayo mga idol. Maraming salamat sa mga nanood, mga lodi. Sana sa mga wala pang crypto exchange dyan, check nyo yung link dyan sa baba ng video natin, mga description dyan, check nyo. Importante sa mga trader, investor at kung ano-ano pa. Maraming salamat. Magandang araw sa inyo mga kapatid. At What's up? tapos na. Bye-bye.